Okay, magandang araw sa inyo mga kabukid, mga kababayan. So, ito'y trending na trending ito guys sa social media ngayon dahil si Castro nag-appeal pa na kahit na ito'y pinatawa na ng convicted at guilty sa mga pinagagawa nito sa mga bata. At itong si Attorney Marlon Busantog ay masayang masaya at ito'y isa sa mga nakakaalam sa mga nangyayari sa mga bata at sa mga pinaggagawa ni Castro sa mga bata na kung saan ito'y pinalakad niya ng 3 oras sa kalagitnaan ng gabi habang ito'y mga gutom na gutom at umuulan pa. So isang malaking katagumpayan para kay Attorney Marlon Busantog para mabigyan hustisya ang mga bata. Ang mga sinasabi ni Castro daw na siya nag-rescue pero ang totoo, ni-rescue ng mga parents sa kamay ni Castro. So pakinggan natin guys ang buong detalye sa mga panayam kay Attorney Marlon Busantog. Ano pong nararamdaman ninyo na unti-unti kahit papaano medyo wala ng tiwala ang karamihan ng mga Pilipino sa justice system natin dahil nakikita naman natin na parang wala nang hustisya sa Pilipinas, pero at least kahit paano may konting liwanag na patunayan na may kasalanan na itong dalawa sa mga may kaso dito sa Tagum City, dyan sa Davao del Norte. Ano po ang inyong nararamdaman bilang isang IP? Yes, matagal po kasi ang advocacy, matagal po nating sinasabi almost more than 5 years, 6 years ago, na ang mga salugpungan schools po ay ginagawang paaralan para turuan ng pagbomba, pag-armas, pag-ambush yung mga IPUs natin. No? Nangyari po yan, nagsimula sa congressional investigation at ngayon we were affirmed by the trial court, by the RTC. No? So big shout out po sa RTC ng Davao City para mabigyan ng justice yung ginawa sa mga bata. No? Kasi yung ginawa sa mga bata na yan, pinaglakad yan ng 3 hours in the middle of the night, na gutom habang umuulan. So yung area na yun, very dangerous po yung area kung saan sila pinaglakad. Usually, nangyayari doon yung mga encounters ng NPA sa military. So, deliberately, alam nila na ganun yung sitwasyon, pero pinilit pa rin lang kinuha yung mga bata, 14 of them. Try na dinala sa Tagum City, buti na lang hinabol ng mga parents ng DSWD, kaya na-recover yung mga bata. No? So, kung nagsasalita si Franz Castro na sinasabi na siya ay tumutulong or nag-rescue para saan? Hindi naman ang mag-rescue dyan mga parents pero bakit yung kumabol sa inyo mga parents? Ang nag-rescue kung kayo yung nag-rescue, bakit yung hinabol ng IP community, yung dala yung mga tribal leaders nila? Attorney, bale, masasabi natin ito ay bantay sa lakay. Sa ngayon po ba, is it safe na tawagin ng kriminal itong si Castro at Ocampo? Yes, we can call them convicted child abusers. Ayun. Pangalawang tanong, dapat na ba silang mag-resign? Or dapat tanggalin ng Kamara itong si Castro? Yes, unang-una kay Franz Castro kasi ang ACT Teachers was party list that supposedly represent the best interests of the children. No? But having a party list representative na convicted po ng child abuse, hindi lang po isa, 2 na bata, but 14 na IP children, ay ba, karapat dapat mag-resign na siya, mahiya naman siya. Kasi kung sa ibang bansa nangyari yan, wala nang usapan na dapat ba siya mag-resign o hindi, dapat ura-urada mag-resign na siya kasi wala na siyang moral authority to speak sa lahat ng issues na involved ang kabataan kasi meron siyang conviction. Hindi lang kasi siya accused siguro sabihin natin noon, pwede siyang sabihin na he was falsely accused, pero dumaan na po sa due process yung kaso niya. No? Nagkaroon ng presentation ng evidence, nagkaroon siya ng right to present her own evidence, but at the end of the day, the court found that she is guilty together with 9 other people, including sa Ocampo, of abusing the rights of children. So ano po ba yung mukhang ihaharap ni Castro sa Kongreso para sabihin na I am fighting for the rights of children kung siya mismo ay convicted ng child abuse? Attorney, kasi po 'di ba alam natin na si Congressman Tebes ay tinanggal sa Kamara even if hindi pa to convicted. Pero itong si Franz Castro ay
convicted na. So talagang meron tayong basihan para sila ho ay matanggal na dyan sa Kamara. Ang tanong po yung po bang grupo ay walang gagawing appeal o pakikipag-usap kay Speaker Romualdez para po aksyonan ito? O Yes. ano po ba ang plano ninyo? Tama yan, part yan ng pinag-usapan na dapat filean ng ethics complaint si Castro para, kasi ang may karapatan lamang na disiplinahin ang mga members niya ay yung House, no? So, meron ding tinatawag na legislative immunity from arrest si Castro bilang sitting member of the House. So, tinitingnan natin ang ibang legal aspect kung paano magamit, no, ang conviction na ito, hindi lang para matanggal siya sa pwesto, pero matanggal din sa party list system natin ang ACT teachers. Yun, napakaganda. Jay, meron kang tanong? Hindi, siguro rerekta na ako. Hindi na Hindi, siguro mas maganda kung magkusa na lang siya mag-resign dyan. Ay, hindi. Oo, diba? Sa sobrang Mga kapal kapalang ng mukha mukha. Kasi naman na yan. ang kapal naman ng mukha niya kung mananatili pa siya dyan eh. Pero attorney, etong tanong, bakit hindi kidnapping ang di ba para pong kidnapping yung ginawa nila? Kasi without the consent of the parents, O baka nakahiwalay pa yun. bakit Yes. po hindi kidnapping kaya sa tingin nyo po? Ano po ang paliwanag dyan? Nag-file sila ng kasong kidnapping saka serious illegal detention kasama sa child abuse na kaso. Pero na-dismiss yung kaso na, hindi pala na-dismiss, dininay ng korte yung pag-include sa kaso na kidnapping. Pero yung ginawa ng state natin ay tinuloy pa rin. So nag-file sila ng motion for reconsideration at pending appeal pa yung kaso ng kidnapping. Okay. So we hope na with this conviction na matutuloy na magkaroon ng reversal of the ruling at matuloy na aside from child abuse, makasuhan din sila ng kidnapping at serious legal detention. Kung kidnapping po, sir, ano po ang sentensya niyan? Lifetime imprisonment ba? Malamang reclusion perpetua Naku, yan. hindi. Yan. Kaya kailangan talaga ma-push yan. Oo, di ba? Kailangan ma-push talaga yung issue na yan. But then again, sabi nga ni, pumapropaganda actually si yung ACT Teachers Party List, Representative Castro, na sila lang naman daw ay pumunta doon at tumulong. So meron siyang istorya na pinalalabas na nagkakagulo diyan sa lugar na yan, kaya kinuha niya yung mga bata at isinakay sa sasakyan. 14. Oo, so Yes, anong counter nyo dito? Kasi kinuha daw nila at inilayo nila from harm's way. Pero para sa akin kasi, dapat kung talagang sinagip mo yung mga bata, dapat i-turn over mo at least sa DSWD. Tama ba? Tama. Kaya yan yung mga isa lumabas doon sa sa kaso na ang humabol actually sa kanila is DSWD, saka yung may parental authority sa mga bata, no? So kung halimbawa if they are really in danger yung mga bata, andun naman siguro malapit yung military that they could have reported to. Ang sinasabi nga nila dyan, yung isa sa propaganda nila is may grupo daw na tinatawag na Alamara, na isang ginawang grupo ng mga military para patayin, no, yung mga IPs, yung mga IP children, but they were not able to prove, no, their case. So kahit ano pang sabihin nila, lumabas naman na yan sa sa hearing ng kaso. Bakit niyo sinabi sa judge? Actually, sinabi naman nila, kaya lang hindi ka papaniwala yung kwento nila. So mas nanaig pa rin yung simple situation na on the time na nadakip kayo na sila sa checkpoint sila dala-dala niyo mga bata. Unang-una, wala yung parental consent kayong dala-dala. Wala kayong government employees na kasama like DSWD or kahit man sa police para ma-stop yung mga threats na sinasabi. Pangalawa, yung fact na ginawa niyo na pinaglakan niyo yung mga bata sa gabi, no? Almost hating gabi na umuulan, na kung saan yung area is pwede silang mahulog sa bangin. Imagine na ginawa yun sa mga anak niyo for almost 3 hours. Kaya nga yung mga nag-testify dyan, yung mga bata na ibang witnesses, they were traumatized by the event. They were so scared while they were conducting their, yung habang kinukuha sila at pinupunta doon kung saan sila ilalagay sa van, no? Kasi 3 van yung pinagsakyan sa mga yan. So these are the simple facts of the case na no matter na lagyan mo ng propaganda, hindi mo siya mapabaliktad. Kasi unang-una, nandyan yung mga 14 na bata. They were rescued, no? Pangalawa, nag-testify yung ibang mga bata sa kaso
Pangatlo, nag-testify yung mga parents ng mga bata. Pang-apat, nag-testify yung DSWD. So, nag-testify din yung mga tribal leaders, no, pati si Bayi Pilar na nakikita dyan na pinapagalitan sina Franz Castro. Part po yan ng ebidensya ng prosecution, and they were able to establish, our prosecution was able to establish the guilt na ginawa ni na Franz Castro tantamount to abuse, no, prejudicial to the development of a child. Tapos, attorney, nadinig ko sa isang interview kanina, itong sinabi ni convicted Castro at convicted Ocampo na posibleng na-impluensyahan daw ang korte ni PRRD. Sinisi na naman si PRRD. Posible po ba ito? Balik tayo doon sa nangyari. Tanggalin mo man yung PRRD, andoon yung 14 na bata nag-testify. Kinausapan nila si PRRD. Ang ginagawa ni na Franz Castro ngayon is foul na yan kasi you are a sitting congressman and you are assailing the independence of the judiciary. Tinitira mo na yung isang institution, no? Kasi sabi mo na ito ay na-influensyahan. That's already a libelous statement against the judge. Actually, pwedeng kasuhan ni judge actually yan sa mga ganyang statement. Kasi you are a sitting member of the House of Representatives at nandiyon sa oath of office mo to obey the laws of the land. Ganyan talaga ang mga yan, punong-puno ng propaganda. Saka meron akong konting correction kasi alam nyo, ang isang snatcher ay convicted din yan. Kaya dapat kompleto tayo sa facts natin. Sabi natin na convicted child abuser, Franz Castro. Convicted child abuser. So, I stand corrected. Yes. Convicted child abusers. Sator Franz Ocampo and Franz Castro. Baka naman i-libel ka pa niyan. Sir, ang tanong ko lang po ito, kasi marami tatanong din, bakit hindi pa sila ikinukulong? Yan, kasi ang kaso pa kasi hindi tinatawag na final and executory because there's still an appeal process. So, nasa discretion ni judge ngayon kung i-grant sila ng bail or kung hindi sila i-grant ng bail. So, kung mag-apply pa rin sila ng bail at magkakaroon ng hearing yan or kung continuous pa rin yung bail nila, possible na aantayin pa rin yung final judgment, depende sa mangyayari sa appeal nila para sila ay may kulong. Part po yan ng process natin. Mas gusto of course natin na sila ay makulong na para himas-himas naman nila yung marehas, no? Pero we still trust sa ating judicial system. This remedy is available not only to them but to all of us. So, pero sir, konting tiyaga lang po, nagkaroon na tayo ng very big victory na ikaw ay nakapag-convict ng isang sitting na congressman ng child abuse. So hopefully tuloy-tuloy na yung panalo natin sa judicial process natin. alam mo, attorney, yun ang nakakalungkot sa Pilipinas, ano? Kasi sa mga kriminal na katulad nitong mga child abusers na ito, available at gumagana yung proseso na yan. Pero kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pagsiserve nila ng warrant of arrest, meron pa pong pending na motion yung kanyang legal team na kine-question iyang warrant of arrest na yan, pero sineserve pa din nila bagamat naka-pending pa yung motion na yun. So bakit sa mga kriminal, pwede yung ganitong klase ng sistema, due process, bakit sa mga hindi pa naman mga kriminal, may tila mo paglabag sa due process? Yes, totoo yan. Totoo yan. Para rin sa aking personal opinion, no, sa observation ko doon sa nangyaring pagsaserve ng warrant of arrest, not even a search warrant kasi may mga IPs yata na Yes, may stroke namatay. because of the stress. No? Dalawang namatay, yes. Oo, dalawang namatay na IP. Pati yung mga bahay nila, hinalughog at pinalabas sila sa kanilang mga bahay na hindi naman bahay ni Pastor at alam nilang wala doon si Pastor. So, what is good about this is that alam naman natin kung bakit nila ginawa ito. Huwag na tayong magmangmaangan na ito ay walang halong political. Politika, yeah. At yung ginawa naman ng Kingdom, which is to file cases of homicide, destruction of property, no, yung sa mga abuses na ginawa nila, we fully support that para makita naman nila na hindi mo basta gagawin to. Pero ang nakakalungkot lang talaga dito is with respect to our policemen, alam naman natin na sumusunod lang sila kasi hindi nila nagagawin niya kung hindi may nag-utos sa kanila. At ngayon ang naiipit tuloy ay ang ating mga police officers. So, well, ginawa naman nila, but hindi sana umabot sa ganun. Ngayon, ang naglalaban tuloy
ang nasa baba, no? So, which is quite sad. Kasi alam naman natin nasa taas nang galing yung mga orders. Ayun, may mga tanong pa ba kayo mga partners? Kung wala na, siguro hinga na lang natin si attorney ng kanyang huling mensahe patungkol sa mga nangyayaring ito sa bayan natin. At diyan sa ating maliit na victory, pero para sa ating malaki na yan. Ano? Lalo na Yes, ngayon. unang-una, nagpapasalamat tayo sa mga shows na ganito, sa SMNI na Banateros and other, kasi tayo lang yung nagbibigay ng sa mga nagbibigay ng mga balita na ganito. We share the celebration of our brothers and sisters sa indigenous communities because we do not see it, no, from the traditional media, and I don't know why they are so silent, while in fact this should be a big news, no? Kasi it shows a vindication doon sa mga abuses sa mga indigenous communities, but it seems that they are silent, no? Siguro masyadong mahal kung magsalita sila or kung bakit hindi sila nagsasalita, no? But we still challenge them na ipagtanggol ang ating mga indigenous brothers and sisters sa mga abuses na ganito, and let it be known sa open na yung mga abuses na ganito mayroong patutunguhan. And yun nga, we shout out doon sa judge, doon sa prosecutor ng Davao City for a job well done, no? Mabuhay po kayo. At sa Banateros, maraming salamat sa pagkakataon na makausap ko kayo ngayon. Yes, sir. Hanggang sa muli, Sir Marlon Bosantog. So, ayun guys. So, napakagandang katagumpayan sa ngayong week na ito dahil unti-unti na silang bumabagsak. So, salamat kay Attorney Marlon Bosantog dahil napakinggan natin yung panayam at naintindihan natin kung ano talaga ang totoong nangyari sa mga batang IPs. So sa lahat ng mga nanonood dyan, huwag niyong kalimutang i-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa lahat pa nating mga kababayan at sa lahat pa nating mga kakilala na panoorin ang video ito at lalo na sa SMNI News Channel. So salamat sa panonood. Peace out.